Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. Pakita ko sa inyo yung bago nating motor. Nagpaalam na tayo sa Kawasaki Ninja 400 natin after 2 years. Binenta na natin siya sa tropa natin. Hulugan, pero okay na yun para at least meron ding gumagamit dun sa Ninja natin. Actually, nagkaroon nga rin tayo ng Suzuki Bergman 125, yung EX. Pero after 1 month, binenta rin natin siya sa pamangkin natin dahil balak niya nang palitan yung more than 3 years na NMAX niya na ginagamit, no? So, okay lang naman basta bago tayo bumili ng mga bagong paggamitan na ibebenta muna natin yung mga luma. Actually, hindi pa nga luma bagong-bago pa yun. But yeah, so ito yung ating bike ngayon. This is the Kawasaki Bajaj Dominar 400 UG na version 2. Tara, pakita ko sa inyo to. Let's go. So, itong motor na to, guys, this is almost 2 weeks na sa akin. Nabili ko siya dito lang sa may bandang Pasig, dyan sa may Moto Access, sa may Sandoval branch, papuntang Greenwood Subdivision. So, shout out sa mga staff dyan. Dun sa mga sumusubaybay dito sa channel natin, siguro nagtataka kayo bakit ko binenta yung Ninja 400 tapos pinalitan ko ng Dominar. Actually, the Ninja 400 was really a great bike. Wala tayong angal dyan. Pero, I think hindi ko siya na-maximize. And in terms of yung performance, tsaka riding style, hindi talaga ako sports bike rider. I'm really more of hindi naman naked, pero mas gusto ko kasi yung mga practical na bikes. Dominar 400 definitely is one of the most practical 400cc bikes, not to mention na talagang sobrang mura pa nito. Itong 400 UG V2, no, ng Dominar is at 209k sa cash. Ang bago ng Ninja 400 ngayon, yung 2023 model, nasa 340k. Yeah, I mean, number one reason really is not really my riding style. I enjoyed using that Ninja 400 for 2 years, pero I mean, it was a good weekend bike but it wasn't practical. Parang the reason why bakit din ako bumili ng Suzuki Bergman is may mga instances na mas okay magdala ng scooter kaysa yung Ninja 400, 'di ba? But I wanted to just really get one bike. So nung nagkaroon ako ng opportunity na ibenta yung Ninja 400 tsaka yung Suzuki Bergman, I took the chance. Tapos I wanted to just really have one motorcycle. And ito talaga yung inaay ko before. Pamangkin ko nga actually yung unang nakakuha ng Dominar 400. Yung pa yung OG, no? But sa kanya, so far, almost 3 years na yung bike. Wala namang major issues na na-encounter bukod dun sa mga typical. Pero nothing that cannot be fixed. Kaya talagang ever since, gusto ko talaga ng Dominar. Kaya lang that time, curious din tayo si Ninja 400. So, itong Dominar 400 is nowhere near as, refined as the Ninja 400. Talagang, para sa akin, sobrang sulit ng Ninja 400 kung talagang fan ka ng mga sports bike. It's just that for me, that wasn't really kumbaga, hindi yun yung style ng riding ko. And mahalaga sa akin na meron akong maayos na pillion seat para sa back ride. Kasi usually yung anak ko, yung wife ko, from time to time, no, maisipan namin na mag-ride. Hindi magandang pang-ride ng may back ride si Ninja 400. So, isa yan sa mga deciding factors para sa akin kung bakit nagpunta tayo sa Dominar 400, no. Pangatlo siguro is just the cost of maintenance. Normally I would fork around 4,000 pesos para sa PMS ng Ninja 400 na halos hindi ko naman nagagamit. And typically every 6 months pinapapalitan ko lahat kahit hindi ko siya na masyado nagagamit. Oil filter, stuff like that. So, dito I just had my first PMS. So, medyo mabilis ko nakuha yung 1K dito. After less than 2 weeks, naka 1K na ako. Actually, 900 something.
Pero pina-change oil ko na rin. And I just spent like less than 1,000 pesos. So, di ba? Para ka lang nagme-maintain talaga ng underbone. Marami na tayong naipakabit dito sa Dominar. Meron na tayong voltmeter. Wala kasing voltmeter yan eh. So, mahalaga sa akin yan. Meron na tayong push lock na may vibration dampener. Mahalaga yan pag naka-iPhone ka or yung mga smartphones ngayon na medyo sensitive no, sa vibrations. Ano pa ba? And ito, pinakamahalaga is yung aux lights. So, nagpakabit ako nitong DSK. Ito yung bago nila, yung 70 watts. Malakas siya. Mayroong dilaw, may puti. Yan. Tapos bumili na lang ako ng mga bracket. Yan. Lahat yan Shopee lang. So, ito 2,000 pesos. Hindi, ito yata 100 yung pinaka-bracket. Busina hindi pa ako nagpakabit. So, okay pa naman. Hindi naman ako masyadong mabusina pag nagra-ride. Ito talaga yung unang-una para sa akin kasi mas madalas ako mag-ride sa gabi. Kasi doon ako may oras. Kaya, okay sa akin yan. And then, day 1, pinakabitan ko agad to ng RFID. Actually, ito auto sweep. Yan, auto sweep. Yung easy trip, hindi ko siya mapakabitan dahil wala pa siyang papel. Nagbago ng process ang easy trip eh. Kailangan daw meron ka ng ORCR. So, isang gusto ko dito sa Dominar 400 na UG version 2 is stock na talaga siya eh, sa mga accessories. So, number 1, ito, top box ready. No, hindi lang siya yung bastang merong grab bar para sa back ride mo. Meron na rin siyang lalagyan for your top box. Tapos, ang nakakatuwa pa dito, ayan, meron siya nito, no, backrest. Actually, hindi siya backrest. More of, parang dun lang siya sa upper buttocks para kahit papano medyo safe kahit ng konti, no, yung back ride mo. Naranasan ko na rin to, okay to, effective to, kahit papano. Kung wala ka pang top box, medyo secured si back ride. Another thing dito sa version 2 ng UG, meron ng ganito. Lalagyan ng bag, no? Kung gusto mo ng talagang side pannier na box, kailangan magpagawa ng bracket. So, kung mga bags lang naman, pwede mo siya dito isabit. Yan. Or pwede rin actually tong ano eh, ang main purpose talaga nito is para sa ano, yung mga bungee cords. So, kung mayroon ka ilalagay na bag dito, may bungee cord ka, pwede mong ilagay dito. Tapos, dyan mo iro-roll yun. Dyan mo padadaanin yung bungee cords. Sa UG kasi yung maganda rin, dual overhead cam na. As opposed to sa una-una na single overhead cam. Isa ring nagbago dyan yung mags. Yan, dati parang bronze. Ngayon, ganito na yung style niya. Tapos, meron na rin siyang handguard. Yan. Medyo na-disgrasya na nga ako dito sa gilid ng pader. Nagkaroon ako ng gas-gas. Ayun. Akaasar. Pwede mo naman parap to. And then ito, yung isa pang kapansin-pansin, yan, ang taas na ng kanyang visor. Dati kasi hanggang dito lang eh. Ngayon, mataas na. And, of course, sa UG, inverted forks na, no? Yung nauna kasi, as in yung unang version, telescopic pa yung fork niya. And, maganda na rin dito is ito, meron ka ng sliders. Actually, hindi sliders. Frame. Yan. Para sa akin, pinakamahalaga dito is meron ka ng kabitan nung auxiliary lights mo. And ang isa pang bago dito sa ilalim is ito. Meron ka ng steel na araro or skid plate. No? Dati kasi plastic lang to. Yan. Very practical, very solid, value for money na 400cc na bike. Para kasing simula nung nag-Ninja 400 ako, parang masarap mag-scooter. Kaya lang may mga occasions na bihira, yes. But, you know, mas gusto mo na pumasok ng expressway. Kaya lang di mo magawa kung scooter lang yung dala mo. Maybe down the line, I'll get a Honda Click para lang medyo meron tayo yung
pambakbakan sa traffic kasi ito medyo may kabigatan to. Mas mabigat sa Ninja to eh. This is 185 kilos. Ninja is around 177. Yan. Although, pwede eh. Pwede siya eh. Hindi naman siya yung tipong hindi mo kayang i-handle. Again, kahit ano namang bike eh. Basta i-ride mo ng i-ride, masasanay at masasanay ka sa bigat eh. And ito talagang ganda ng look niyo. Para siyang adventure naked bike, no? Tsaka yung niya, yung side mirror niya nag-iba na rin eh. Ayun, ganda. Okay, so height na 5'6", 5'6", 5'7". Ito yung ating clearance, no? Pag nakaupo tayo. Ito, nakachinelas nga lang ako. Sobrang baba niya. No? Hindi siya flat foot. Definitely, pag nag-riding boots ka na dito, riding shoes, flat-footed ka na. But, yeah, palahati ng paa ko. Lapat naman sa ground. Yung kanyang seating position, medyo yuko ng konti. And dun sa so far 2 weeks of using this, yung ngawit nandito sa left na balikat. Kaya yung iba nagpapalagay ng handlebar riser. No. Actually ako I wish medyo mas pa siya, mas malapit pa siya sa akin. So eventually papalagay ako ng handlebar riser dito. Yan, para medyo nakaangat siya or mas malapit sa akin. Kasi parang nakayuko ka pa rin ng konti dito eh. Other stuff, siguro ito. Some points for improvement. Hopefully mag-release sila, although medyo tataas yung presyo niyan. Pero maganda sana bakal na to. Para yung mga magnetic tank bags, pwede mong ilagay dito. Plastic pa kasi to eh. Cover lang siya. Yung pinaka-bakal nandun sa loob. Pakita ko pala sa inyo yung panel, no? Nakalimutan ko. So, ito yung itsura ng kanyang panel pag in-start mo. Yan. So, halos ganun pa rin. Ang isa sa gusto ko dito actually is itong messages na to. Meron siya mga reminders eh, no? Tsaka ito pa oh. Ayan. So, sabi dito engine kill on kasi yung kill switch natin naka-engage, no? So, pag in-off mo to, ang mangyayari, yan na. So, nag-activate na yung fuel pump. Ngayon, ang isa pang pinapaalala niya sa'yo is naka-side stand down ka. O, di ba ang galing? O, pag namali ka pa naman yan. So, yan yun. Every time makikita mo yan. And isa rin sa na-experience ko dito is kapag mababa na yung gas yan. Medyo, nung una nga na-experience ko yun, sabi ko, bakit merong ganito na exclamation mark na may triangle? Ano kayang issue? Yung pala, low gas level, something like that. So, okay siya. Marami siyang reminders, no? Ang galing. And then dito yung mga, saan ba yun? Yung mga buttons na. Ito pala. Ayan. Ito yung ating pang switch mode tsaka yung set. Ayan. So pag kinlik mo yung mode, lalabas yung ating average fuel consumption. Ayan. So far 40 kilometers per liter. Lately kasi traffic yung mga nadadaanan natin. Dynamic fuel consumption, yan yung habang nagra-ride ka, pinapakita niya yung fuel consumption mo. Tapos, meron din tayong average fuel consumption 1 and 2. Yun lang. Mostly sa fuel consumption. And then, dito rin, may gear indicator. So, before, yung unang-unang Dominar, walang gear indicator yun eh. Neutral lang. So, dito meron. Tapos, dito, yan, pwede mo rin palabasin dyan. So, yun yung maganda. Then, may may clock ka dito. So, start natin. Neutral lang. Ayan. So, ayan. May neutral indicator siya. Ayan. Ang namimiss ko lang siguro sa Ninja, nung lumipat ako sa Dominar, is yung positive neutral finder. Yun talaga, sobrang game changer ng feature na yun. Kasi, pag nakastop ka, no way na mapupunta ka sa second gear. No? If, let's say, nasa first gear ka, tapos nag-shift up ka, talagang ang punta mo lang pag nakastop ka neutral. So, napakadaling mag-neutral. No? So, yun yung namimiss ko dyan. Pero, sanayan lang din. Kapaan lang. No? 1 down, 5 up. So, start natin to.
para marinig nyo. So ito, sound check natin yung exhaust. So yeah, I think that's about it muna. Yan ang ating bagong bike, Dominar 400 UG, yung version 2. May questions kayo guys, lagay nyo lang sa comments, sagutin natin. Hopefully medyo mas maging active tayo ulit sa pag-upload ng mga videos. At nakakalimutan ko na may YouTube channel pala ako. Alright, sige, yun muna. Kita-kits!